Love, huwag ka na muna kayang pumasok. Saad ni Yumi habang gumagayak si Franco pagpasok sa opisina. Hindi pwede, love eh. Marami akong tatapusin ngayon sa opisina. Lagi ka namang wala dito. Nakangusong sambit nito tsaka yumakap sa likuran ni Franco. Sige na, dito ka muna please. Please love. Humarap naman si Franco at hinawakan ang mukha ni Yumi ng kanyang dalawang kamay. Sorry talaga love. Next time, magli-leave ako. Promise. Sorry talaga ha. May lunch meeting din ako with client. Inalis naman ni Yumi ang mga kamay ni Franco sa mukha niya at para itong batang nagmaktol patungo sa kama. Lagi ka nalang wala dito sa bahay. Lagi busy sa trabaho. Hindi na nga natin maasikaso yung papers natin para sa kasal. Sorry talaga love. Next week, mag-aayos na tayo, promise. Tsaka lumapit muli kay Yumi. Bahala ka. Galit ka? Hindi, bakit ako magagalit? Tsaka kahit naman magalit ako, alam ko naman napapasok ka pa rin. Kung hindi lang talaga importante yung love, hindi na muna ako papasok. Kaso hindi talaga pwede eh. Kain ka na ha? Huwag ka papalipas ng gutom. Nakaluto na sila, pero ako sa opisina nakakain. Sige na love, I love you. Okay. Tipid na tugon ni Yumi. Hindi na nagsalita si Franco at humalik na lang sa pisngi ni Yumi. Tsaka ito lumabas ng kwarto. Talagang umalis nga ah. Sige, mas importante sa yung trabaho mo kaysa sa akin? Aalis din ako. Akala mo ikaw lang laging pwedeng umalis tapos ako lagi na lang dito sa bahay? Nik-nik mo. Wika nito sa sarili tsaka bumangon para kumain. Siya na rin ang nagpresenta maghatid kay Diana sa eskwelahan para makagala na rin. Wala pa rin si Jovan. Kaya naman magtataksi na lang sila ni Diana. Wala na din si Celine dahil may taping ito. Maging si Natalie ay may pasok din kaya napilitan din na umuwi ng maaga at inihatid siya ni Francis. Sakto, wala sila lahat dito sa bahay. Hindi nila mamamalayan na wala ako. Wika nito sa sarili habang nasa taxi sila ni Diana. Mami, ikaw din po ba ang magsusundo sa akin mamaya sa school? Yes naman baby, ako din. Talaga po? Yehey! Sana nga po pareho kayo ni Daddy eh. Kaso po palagi siyang busy sa work. Kaya nga eh, mas love nga niya ang work niya kaysa sa akin. Hindi naman po siguro, Mami. Alam ko po na love ka ni Daddy. Ewan ko sa kanya. Galit ka po kay Daddy? Ha? Hindi baby, joke lang yon. Huwag mo na lang pansinin ng sinabi ko. Okay po, Mami. Ay anak, nakalimutan ko may pupuntahan nga pala ako eh. Kaya kayairan na lang kita ipapasundo ah. Po? Pero sabi mo po ikaw po magsusundo sa akin. Bigla ko naalala na may pupuntahan pala ako. Ganun po? Okay po. Sige po, si Yaya Ira na lang po. Basta po bawi ka next time ha? Oo naman, baby. Nang maihatid nga ni Yumi si Diana ay nagpadiretso ito sa karinderya nila. Alam kasi niya na doon niya makikita ang kanyang mga magulang. Nay, Tay! Sigaw nito habang kumakaway. Sandra, yung panganay mo? Ani ni Pancho. Oo nga no. At nang makalapit nga si Yumi ay yumakap ito sa mag-asawa. Namiss ko kayo na sobra, Nay, Tay. Namiss ka rin namin anak, buti nadalaw ka. Pagagalitan ko po talaga kayo kaya ako umuwi. Tugon ni Yumi na ikinatahimik na mag-asawa. Joke, kayo Nay ha, ang dami-dami niyong secrets. Anak, sorry ha. Kung pati sa'yo itinago namin ang tungkol kay Natalie. Sana anak maintindihan mo. Galit pa rin sa amin yung kapatid mo eh. Umuwi kanina pero hindi kami pinapansin. Nag-uusap na po kami about dyan, Nay. Hindi naman siya galit. Kontentan po na lang yun. Hayaan na muna natin siya. Siyempre nabigla yun eh. Tsaka masakit din po para sa kanya yung nalaman niya. Naintindihan ko naman siya anak eh. Mali naman talaga yung ginawa namin. Inilihim namin sa inyo yung totoo. Okay na yun, Nay. Basta from now on, no more secrets na sa family natin, ha? Oo naman, anak. Nga pala, kumain ka na ba? Halika, sabay-sabay na tayong kumain hanggat wala pang gaanong customer. Lalo kang gumaganda, Insan, ha? Pagpuri ni Ramon sa kanya. Thank you, Insan. Ikaw din, lalo kang gumagwapo. Ay sus, nang bola pa nga. Tugon naman ni Ramon. Kain na tayo, anak. Nay, Tay, may gusto po sana akong sabihin sa inyo eh. Ano yon anak? Sabay na tanong ng mag-asawa.
Tumingin pa muna si Yumi kay Ramon na nakatitig din sa kanya. Hinawakan naman niya ang kamay ng kanyang mga magulang. May sasabihin po ako. Buntis na po ako. Pagkasabi niyang yon ay napakagatlabi siya. Seryoso ang tingin ng kanyang mga magulang sa kanya, maging si Ramon ay natulala. Ano? Buntis ka? Ramon! Po, pakiabot nga ang gunting, may kakalbuhin ako. Nay naman, hindi ka ba happy? Magkakaapo ka na. Ako, masaya ako anak, magkakaapo na ako. Ilang buwan na? Ayan, diyan kayo pareho magaling ang magkampihan. Oy, ikaw. Sabay turo kay Yumi. Tuwing uuwi ka na lang, may pasabog kang dala. Walang nagawa si Yumi kundi ang mapakamot sa kanyang batok. Sorry po, Nay. Ikaw bata ka, ha? Hindi ba't may usapan tayo na kasal muna bago bata? Bakit nauna ang bata kaysa kasal? Sorry talaga, Nay. Nagtatabi na kasi kami ni Franco eh. Ayun, kaya pala. Sabay kurot nito sa bewang ni Yumi. Aray, Nay, nagkikiliti ako. Nagpisay na nga lang si Yumi at humalik sa pisngi ng ina. Huwag ka na magalit, Nay. Magiging lola ka na, oh. Kayo ni tatay magiging lolo't lola na. Excited na akong makita ang apo ko. Saad ng kanyang ama. Ako din, Tay. Excited na akong makita siya. Kaso matagal pa eh. Mag-iingat ka sa pagkilos bata ka. Huwag kang magpapagod, lalo na't dugo pa lang yan. Opo, Nay. Hindi naman po ako napapagod eh. Halos wala nga po akong ginagawa doon, kaya naiinip po ako. Hanggang sa may mga dumating na ngang customer, kaya inasikaso muna nila ang mga ito. Si Eris nga pala, minsan tumutulong siya dito eh. Talaga, Nay? Oo. Pero nung nalaman niya na ikakasal ka na, hindi na nagpakita dito. Weh, bakit naman po kaya? Ikaw ba naman masaktan? Magpapakita ka pa kaya? Sabat naman ni Ramon. Alam mo naman na patay sa'yo yung lalaking yon. Natahimik naman si Yumi. Ayaw mo ba talagang kumain, anak? Kain ka na. Hindi na po, Nay. Busog pa naman po ako eh. Balik na lang po ako next time, ha? Aalis ka na? Opo, Nay. Next time na lang ulit, ha? Sa pagbalik ko po sa atin po ako matutulog. Para magkakasama po tayo ulit. I love you, Nay. I love you, Tay. Tsaka siya yumakap sa mga ito. Mauna na ako, Ramon. Sige, mag-iingat ka. Tugon nito. Ingat, anak, ha? Ngumiti na lang siya sa mga ito at kumaway bago sumakay ng tricycle papunta sa kanto. Muli nga siya sumakay ng taxi at nagpahatid sa mall. Me time naman muna, hindi ko na magagawa maglakwat siya pa kapag may baby na ako eh. Wika nito sa sarili. Madadaanan nga muna niya ang isang restaurant bago makarating sa mall. Nakatingin siya sa bintana ng taxi nang biglang mahagip na mga mata niya si Franco. Nasa loob ito ng restaurant, kaya naman agad niyang pinahinto ang taxi at mabilis na nagbayad. Keep the change na po. Sabay baba ni Yumi. Salamat, ma'am. Tugon ng taxi driver. Salubong nga ang kanyang mga kilay na pumasok ng restaurant. Hindi na niya pinansin ang pagbati sa kanya ng guard. Huminto muna siya sa di kalayuan sa kinaupuan ni Franco. May kasama ito magandang babae at kapwa nakangiti ang mga ito habang nag-uusap at kumakain. Halos umusok naman ang ilong ni Yumi dahil sa galit at agad nang lumapit ito sa dalawa. Ang unang nakapansin sa kanya ay ang babaeng kasama ni Franco. Kaya napalingon din si Franco sa kanya at agad na napatayo. Love, what are you doing here? Gulat na tanong ni Franco. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Ay, oo pala. Nakikita ko nga naman pala. Kumakain kayo. Hi miss, hindi mo ba alam na malapit na yung kasal tong dinidate mo, ha? What? Tanong ng babae. Love, ano ba? Tumahimik ka. Subukan mo magsalita, bubuntalin ko yung bibig mo. Galit na sambit nito kay Franco. Hindi mo ko narinig, miss? Ang sabi ko, malapit na siyang ikasal. At ako yung pakakasalan niya, kaya tigilan mo na tong fiancé ko. Hanap ka na lang ng iba. Mr. De La Vega, bakit hindi mo sabihin sa fiancé mong selosa? Nakamiting mo lang ako. Pinaghinalaan pa akong kadate mo. Sorry, Mrs. Velasquez. Tugon ni Franco. Napatakip naman ang bibig si Yumi at bigla niyang naalala ang sinabi ni Franco kanina na may lunch meeting ito. Hala, sorry po. I'm sorry. Sorry po talaga. Diyos ko, ano ba to? Ano ba tong kahihiyang pinasok ko? Sorry po talaga. Sunod-sunod na sambit nito at tumalikod na lang sa mga ito at lumabas ng restaurant. Agad naman niyang tinig si Franco na sa mall na lang siya maghihintay. Love, sorry talaga. Akala ko kasi kadate mo yan eh. Text nito kay Franco.
Ikaw kasi love eh, tamang hinala ka. Puntahan kita pagkatapos ng meeting namin, okay? Nung matapos nga ang meeting nila, ay pinuntahan na niya si Yumi. Sa stairs nga ng mall niya ito nakita, kaya umakyat siya doon at iniabot ang palad niya kay Yumi. Nagangat naman ang tingin ito, tsaka mabilis na tumayo at yumakap kay Franco. Love, sorry. Sorry talaga, hindi ko sinasadya. Akala ko talaga kung sino lang yung babaeng yun eh. Akala ko talaga kadate mo yon. Sorry ha. Saad nito habang nakayakap kay Franco. Okay na yung love, naintindihan naman ni Mrs. Velasquez yun. Nasabi ko na rin sa kanya na buntis ka. Huwag mo lang isipin yon. Tsaka niya hinalikan sa mga labi si Yumi. I love you. At hindi ko magagawa makipag-date sa iba. Ang ganda kasi niya eh, kaya nagselos ako. Nakangusong tugon nito. Bakit? Maganda ka rin naman ah. Huwag mo na akong bulahin, mas maganda yung Regine na yon. Regine? Sino namang Regine? Yung asawa ni Ogie Alcacid. Napasa po naman sa noo si Franco habang nangingiti. Ikaw talaga love. Hindi si Regine Velasquez yon, si Mrs. Ana Velasquez yon. Ganun na rin yon, basta ang ganda-ganda niya. Akala ko nga dalaga eh. Mas maganda ka doon. Nga pala love, anong ginagawa mo dito? Hinatid ko si Diana kanina sa school, tapos dumiretso ako kila nanay. Umuwi ka? Oo, sinabi ko na sa kanila na buntis ako. Ha? Bakit sinabi mo na agad, love? Dapat dalawa tayong nagsabi. Ay, sorry ha. Sorry kung sinabi ko na agad. Napaka-busy mo kasi eh, kaya ako na lang nagsabi. Di ba nga kaya kita pinapa-absent kanina? Pero sabi mo marami kang ayusin sa opisina. Galit ka na agad? Gusto ko lang kasi na dalawa tayong magsabi. Sorry na. Che, bahala ka dyan. Tsaka ito bumaba ng hagdan. Napatampal naman sa noo si Franco at sinundan si Yumi. Love, sandali, dahan-dahan naman sa paglalakad. Saad nito, pero mabilis niya itong naabutan at nahawakan sa braso. Bitawan mo nga ako, naiinis ako sa'yo. Huwag ka na mainis, sorry na. Alam ko na, kain na lang tayo. Alam kong hindi ka pa kumakain eh. Ayokong kumain, tsaka kakain ka na naman. Kumain na nga kayo ng kamitig mo, di ba? Hindi naman ako nakakain na maayos eh, kaya halika na, kumain na tayo. Tapos ipag-shopping kita. Gusto mo yun, love? Ayoko. Huwag na nga matigas ang ulo mo. Kakain na tayo. Kung ayaw mong ikaw ang kainin ko. Tsaka buntis ka, love. Masama magpalipas ng gutom. Wala na nga nagawa si Yumi tsaka sumunod na lang siya kay Franco. Hawak nga ni Franco ang kamay niya habang palabas sila ng mall. Bumalik sila sa restaurant kung saan nakipag-meeting si Franco kanina. Naka-order na nga sila ng pagkain pero hindi pa rin kinikibo ni Yumi si Franco. Kaya naman nakatitig lang sa kanya si Franco habang kumakain sila. Yumi? Humay, ikaw nga na Yumi. Saad ng kaklase ni Yumi na si Cecil. Napayakap naman si Cecil kay Yumi habang nakaupo ito. Cecil? Wow, tagal na nating hindi nakita ah. Oo nga eh, more than 3 years din no? Oo, ang tagal na. Tugon ni Yumi nang biglang mabaling ang tingin ni Cecil kay Franco. Sino siya? Boyfriend mo? Tanong nito kay Yumi habang nakaturo kay Franco. Aha? Hindi ah, bodyguard ko lang yan. Tugon ni Yumi. Biglang kumunot ang noo ni Franco na tumingin kay Yumi. Ay, wait, he looks familiar. Hala, si Franco de la Vega siya? Oo, siya nga. Hala, Franco, ang gwapo-gwapo mo talaga. Lalo pala sa personal, nakakalaglag pa nga. Napangiti naman si Franco habang si Yumi napangiwi. Friend, siya yung crush ko na singer nung high school tayo. Yung sinasabi ko sa'yo, yung picture na ipinapakita ko sa'yo noon. Siya yun. Aha? Siya ba yun? Hindi ko alam eh. Hindi ko na matandaan. Oo, siya yun. Hello po Franco, ang gwapo mo talaga. Gumaway din naman si Franco sa kanya na lalong ikinakilig ni Cecil. Ikaw ah, hindi mo naman naikwento na sekretary ka pala ng isang Franco de la Vega. Ako? Sekretary? Ah, hindi ba? So ano, personal assistant? Mukhang bumalik sa akin ng karma ah. Wika ni Yumi sa sarili at nginitian na lang ang dating kaklase. No, she's my fiancé. Tugon ni Franco na ikinanganga ni Cecil. Really? Totoo ba to? Uy friend, totoo ba? Sabay yugyug niya sa balikat ni Yumi. Oo Cecil, totoo yung sinasabi niya. Hindi ako makapaniwala. Kaya bawal kang kiligin kasi sa akin yan.
Natatawan tugon ni Yumi. Sorry, ikaw naman kasi wala ka namang ipinopost na pictures ng dalawa or kahit may day man lang. Ikinakahiya yata ako ng kaibigan mo eh. Tugon ni Franco. Tumigil ka nga, ano yung kinakahiya ka dyan? Tamad lang talaga ako mag-post no? Tsaka magpo-post lang ako ng pictures natin kapag kasal na tayo. Hala, nakakakilig naman kayo. Grupi naman tayo at ako na magpo-post. Saad ni Cecil. Ngumiti naman sila sa camera ng cellphone ni Cecil. Isa pa, baka isipin nila edited eh. Sino palang kasama mo dito? Tanong ni Yumi. Yung ex ko dapat, kaso hindi sumipot. Ha? Bakit naman makikipagkita ka pa sa ex mo? Para magkaroon sana kami ng closure. Kasi chat niya lang ako binrik eh. Kapal na mukha ng ex mo na yan? Siya pa talaga nakipag-break ha? Kaya nga eh, wala eh. May ganun talaga lalaki. So paano? Alis na ako. I-enjoy nyo na lang yung date nyo. At ako uuwi na para makangawa. Tsaka hindi na nito napigilan ang pagpatak ng luha. Tumayo naman si Yumi at humatak ng isang silya para paupuin si Cecil. Tama na, wag mo nang iyakan yung ganung lalaki. Sayang ang luha mo. Hindi ko mapigilan eh. Mahal ko kasi. At ang sakit. Lahat-lahat binigay ko sa kanya pero iiwan pa rin pala ako. Buti ka pa, swerte mo sa love life. Ngayon ko lang nalaman na nagka-boyfriend ka tapos ikakasal ka na pala. Sana all swerte sa lalaki at sa pag-ibig. Tahana. Tsaka niya niyakap si Cecil. Iniabot din naman ni Franco ang panyo niya upang mapunasan ni Cecil ang kanyang mga luha. Thank you sa inyo ha. Tsaka sorry na din, nasira ko yung date nyo. It's okay. Tugon ni Franco. Ang gwapo na nga ng mapapangasawa mo, ang bait pa. Napakaswerte mo talaga, Yumi. Thank you, Cecil. Alam ko mahahanap mo din yung para sa'yo. Huwag mo na siyang iyakan, ha? Oo, sige. Salamat ha. Invited ba ako sa kasal nyo? Oo naman. Huwag kang mawawala sa araw ng kasal ko, ha? Hello, oo naman. Thank you.